Nagsimula na ang pagkataranta ng mga Russian na mananakop. Sa mga kuhang ito, makikita ang mismong land corridor papuntang Crimea sa pamamagitan ng mga sinakop na teritoryo sa timog ng Ukraine na ngayon ay lubos ng naaabot ng mga Ukrainian na drone. At doon, talagang imposibleng makagalaw. Феодосии до Севастополя. Снимаю все заправки. Первого на нашем пути бензин бесплатный, вы все сами видите. Мы до Симферополя проехали вдвоем. С другой стороны, там у нас все бесплатно. Ехали в Бахчисарайский район, все бесплатно, даже сотка. Отлично. Прополь, бесплатный бензин. По городу Севастополь бензин бесплатный. Севастополь, тут есть только 95-й премиум, а там бензин бесплатный. Севастополь, заправка ТС, бензин весь бесплатный. Огромная пробка. Ехал за бензином, привезли, видать, бензин на форму. И очередь у нас на бензин. Makikikita sa mga larawang ito ang mga walang laman na gasolinahan at matinding kakulangan ng gasolina sa sinakop na Crimea. Magkaugnay ang dalawang balitang ito. Ang paggalaw sa R-280 Novorossiya Highway na nag-uugnay sa Rostov Oblast ng Russian Federation sa sinakop na Crimea sa pamamagitan ng timog bahagi ng mainland Ukraine ay nagambala dahil sa mga pag-atake ng mga Ukrainian drone. Dahil dito nagkulang ang gasolina sa peninsula. Sa mga gasolinahan hanggang 20 litro lang ang pwedeng bilhin bawat araw. Maraming gasolinahan ang walang gasolina. Samantala, ayon sa Ikatlong Army Corps ng Sandatahang Lakas ng Ukraina, kontrolado na ng kanilang mga drone ang buong rehiyon ng Luhansk. Simula ngayon, binabantayan na ng mga drone ng Ukraina ang lahat ng lohistika ng mananakop. Umabot na sa puntong nagsimula ng magkubli ang mga Ruso ng kanilang mga sasakyan dahil alam nilang hinahanap ng mga drone ng Ukraina ang kanilang mga target at tumatake gamit ang artificial intelligence. Inanunso ni Ministro ng Depensa ng Ukraina, Mikhail Fedorov, na magsasagawa ang Sandatahang Lakas ng Ukraina ng logistical na lockdown laban sa hukbong Ruso. Tatalakayin natin kung paano ito gumagana sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya, ang kampanya ng Ukraine laban sa logistika ng Russia ay nagiging mas sopistikado. Bukod sa pag-atake sa mga truck, imbakan ng gasolina at mga kumboy ng supply, nagsimula na ring maghulog ng mga mina ang mga drone ng Ukraine sa pangunahing ruta ng supply. Kaya napipilitang harapin ng mga tropang Ruso ang mga banta. Mula sa impapawid na yon, pati na rin sa lupa. Nagreklamo na ang mga Ruso na halos hindi na madaanan ng kinatawag na rutang panlupa papuntang Crimea, lalo na sa kalsadang Mariupol-Melitopol. Matapos ang drone attacks ng Hornet at paglalagay ng mga mina sa M-14 mula Mariupol papuntang Tsangar, isinara ng mga mananakop ang bahagi ng kalsada at inilipat ang daloy na malalaking truck papuntang Crimea. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Ukraine, mas madalas na layunin na yon ang gambalain ang daloy ng supply sa harapan kaysa simpleng sirain ang sasakyan. Habang abala ang lahat sa usapan tungkol sa kalsada malapit sa Mariupol, lumalabas na ang kalsadang tinatawag na Novorossiya malapit sa hangganan na Kherson-Zaporizhia ay napailalim din sa parehong logistical na blockade. May mga ulat noon na sinimulan na ng mga drone ng Ukraine ang aktibong pag-atake sa mga truck ng gasolina at truck sa kalsadang papunta ng Crimea. Kailangan nating maintindihan na pinuputol na ng mga drone ng Ukraine ang logistika ng kalaban sa 100 hanggang 150 kilometro. At hindi pa yon lahat. Sinulat ito ni Forbes, nareto ang CP. Mukhang bahagi ang taktikang ito ng mas malawak na pagsisikap ng Ukraine na gawing mga zona ng maraming antas ng paghar ang mga rutang supply ng Russia. Nakakaranas na ang mga driver ng mga drone na nagsasagawa ng mga ambush gamit ang FPV cameras, mga attack drone na may artificial intelligence at mga pag-atake sa mga sistema ng depensang panghimpapawid na nagpoprotekta sa mga pangunahing kalsada. Kung lalawak pa ang paggamit ng mga drone para maglagay ng mga mina, palagi na rin silang mahaharap sa panganib na makakita ng mga mina sa kalsada sa ibaba. Isa sa mga palatandaan ng presyon ay ulat ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine sa pag-atake sa dalawang Russian Tor M2 anti-aircraft missile system.
Isa sa mga ito ay tinamaan habang inililipat gamit ang traktora sa kahabaan ng M14 highway malapit sa okupadong Berdyansk na nagpapakita ng paglipat ng mga kagamitan. Mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine para sa proteksyon ng mga mahihinang ruta ng lohistika. Nagbabala ang mga Russian na military blogger na kahit ang maliliit na mina na ikinalat sa kahabaan ng mga pangunahing highway ay maaring paulit-ulit na magpatigil ng daloy ng sasakyan para sa inspeksyon at operasyon ng pag-aalis ng mga mina. At dito, muli kong bibigyang diin ang kahalagahan ng sandaling ito. Ilang linggo na ring lumilipad ang mga Ukrainian na drone papunta sa mga kalsadang ito, nag-aabang sa tagong lugar at nagmamasid gamit ang kanilang kamera. Ang drone ay pinapatakbo ng artificial intelligence at kapag nakita ng artificial intelligence ang angkop na target, halimbawa isang tanker ng gasolina o anumang kagamitang militar, agad lilipad ang drone at aatakihin kaagad ang target. At gaya na naiintindihan ninyo, malaki talaga ang nababago nito sa mismong anyo ng digmaan. Si Alexander Satrovsky, isang drone operator mula sa ika-60 mekanisadong brigada ng Sandatang Lakas ng Ukraina, ay nagsabing may teknolohiya ng nagpapalawak ng ganitong operasyon. Narito ang kanyang sinabi. May mga solusyon na nagpapahintulot sabay kontrolin ang ilang fiber optic na FPV drone na nakaabang sa ambush gamit ang isang control station. Ito ay isang medyo epektibong solusyon at tiyak na may lugar ito. Malinaw na susubukan ng Rusya na mag-adapt sa anumang paraan. Maaaring palawakin ng mga Ruso ang mga overhead na protective net na ito sa mga mahihinang highway katulad ng panlaban sa mga drone, sa mga tunnel na dahan-dahang lumilitaw sa kalsada sa harapan. Pero, gaya ng naiintindihan ninyo, ang pagpapalawak ng ganitong proteksyon sa daan-daang kilometro ng mga highway ay magiging mas mahirap na gawain. At dito, nagiging mas interesante ang lahat. Sa ngayon, nakatuon ng Ukraine ng malaking mga yaman sa pagsalakay sa mga sistema ng depensang pangimpapawid at mga kagamitang pangsuporta ng malayong putok malapit mismo sa Crimea. Kapag napahina ang mga sistemang ito, mas nagiging vulnerable ang mga importanteng target tulad ng mga base panghimpapawid at mga pasilidad ng paglulunsad. Sa huli, naging bitag para sa mga Ruso ang rutang panlupa papuntang Crimea. Ang punto, hindi kailangang ganap na isara ng Ukraine ang rutang panlupa papuntang Crimea. Kung bawat truck ay magtatagal sa biyahe, kung ang bahagi ng kalsadang ito ay palaging binabantayan ng mga Ukrainian drone na may panganib ng biglaang pag-atake, maaaring manatiling bukas ang kalsada, pero magiging mas hindi na ito kapaki-pakinabang. Mukhang pinalalawak ng Sandatang Lakas ng Ukraine ang taktikang ito. At ngayong araw, iniulat ng ikatlong Army Corps na nasa kontrol na ng kanilang mga drone ang rehiyon ng Luhansk. Partikular, tinutukoy dito ang mismong Luhansk, pati na rin ang Starobelsk, Alchevsk, Bryanka at Kadievka. Inanunsyo ng mga mandirigma ng ikatlong Army Corps, batalyon ng mga sistemang drone ng ikatlong hiwalay na brigadang pang-assault. Simula ngayon, wala nang ligtas na lugar para sa mga mananakop sa Luhansk. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, lahat ng link at detalye ay nasa video description. Maraming salamat. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.